Dear Kuya Poy, Happy New Year po sa inyong lahat dyan, sa Heart to Heart at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa inyong pinakaabangang programa sa Katanghaliang Tapat. Ako po si Maddie, 32 years old mula dito sa Laguna. Ang totoo po niya na aminin ko na agad sa iyo, Kuya Poy, mayroon po akong ex-boyfriend na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makamove on ng tuluyan. Oo, inaamin ko na meron pa rin kaming komunikasyon ng dati kong karelasyon na si Albert. Almost 5 years na that time. Alam ko pong wala nang mas tatanga pa sa ginawa ko, pero nung mga panahon na nagre-reach out siya sa akin, I was hoping na magkakabalikan pa kami. Kaya kinausap at tinanggap ko naman ulit itong si Albert. Pero Kuya Poy, nagkamali pala ako. Kuya Poy, ang masakit nga lang ay parang never naman talaga kaming nagkabalikan ni Albert dahil wala rin naman akong nakuhang assurance sa kanya. Pero ang hindi ko lang talaga maunawaan ay ang ginagawa pa rin kasi namin, ang mga usual na ginagawa ng mga magjowa. Sa loob ng 5 taon, Kuya Poy, yun at yun lang ang paulit-ulit na nangyayari sa aming dalawa ni Albert. May mga pagkakataon na nakakaramdam na rin ako ng pagod at pagkasawa sa setup namin. Pero sa tuwing nagkakausap kami, ay lumalambot na naman ako at umaasang magiging maayos pa ang relasyon namin. Until recently, ay may nakausap ako na guy batchmate ko noong high school. Alam mo Kuya Poy, masaya siya kausap at kasama at ramdam ko na binibigyan niya ako ng importansya. Siya, Kuya Poy, ang nagpuno ng parabang mga kulang sa relasyon namin ni Albert. Hindi ko naman itatanggi pero napansin ko rin na unti-unti na rin nahuhulog ang loob ko sa batchmate kong ito. Pero hindi pa rin ako makapag-fully commit sa kanya dahil hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin ang ex-boyfriend ko. Naisip ko pa rin na baka bigla niya akong balikan talaga dahil minsan nagpapakita na siya ng senyales o ng gestures na parang kami pa rin magpasa hanggang ngayon. Kuya Poy, mas lalo lang akong nalilito tuloy sa puntong ito kaya nga umaasa po ako na sana ay mabigyang linaw ninyo ang problemang pinagdaraanan ko hanggang ngayon. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat at more power pa sa inyong programang Heart to Heart sa True FM. Lubos na gumagalang, Maddie. Maddie, hindi ko na pahabain pa. Bagaman libre ang pagiging tanga, wag mong pakyawin. Wag pakyawin yan, ha? Maddie, hindi ka na talaga gusto nitong si Albert. Ha, yun lang yan. Hindi ka na gusto ni Albert dahil kung babalikan ka niya, dati pa, ginagamit ka na lang niya. Okay, para sa sa kanyang sexual hunger. Ayan, dahil wala ka na talagang maramdaman. Alam mo, ang tunay na nagmamahal ay yung payapa ang kaisipan na nakakayakap, nakausap ang kanyang partner ng maluwag. Nang meron silang plano para sa kinabukasan. Pero itong ex mo na si Albert na pinapayagan mo na gawin nyo pa rin ang mga bagay na sabi mo nga ay ginagawa ninyo nung magjowa pa kayo na wala namang confirmation kung kayo na nga ba ulit, ay wag na. Hindi ka niya nabibigyan ng importansya. Salamat na lang at na-realize mo kahit papaano ngayon na meron palang isang tao o merong ibang tao na pwedeng magbigay ng importansya sa'yo. Katulad ng iyong batchmate. Hindi ko sinasabi na itong batchmate mo na ang dapat mong piliin. Pero ang ibig sabihin ko lang dito, hindi mo makikita na at hindi mo mararamdaman mula sa ibang tao ang pagbibigay sa'yo ng importansya kung si Albert pa lang ay ibinibigay ito sa'yo. Okay? Wake up call yan. Yang pagdating ni batchmate sa buhay mo, Maddie, na kailangan masarap pala. 'Di ba? Maligaya pala, masaya at payapa ang pakiramdam kapag ka ikaw naman ay nabibigyan ng importansya sa isang relationship. Okay? Mag-invest ka ng more time with your batchmate or with kung sino man ang iyong mga bago makikilala. Pero si Albert, ex na, sabi nga nila, ekis na, babay na.